Alright, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng Davao City Coastal Road Junction 1 dito sa may Times Beach, Ecoland, Davao City. Dahil ano ba meron dito? Ito yung hitsura bago pa magkaroon ng night market sa lugar. Di ba? Ang sabi kasi, hindi pala ako sigurado, sorry. Hindi pala ako sure kung magkakaroon ng night market dito. Pero isipin na lang natin, just in case ba, malay natin na matutuloy yung sinabi nila na ang Roxas Night Market ay tatanggalin na doon sa Roxas Avenue at ililipat na dito sa Coastal Road, dito sa may Junction 1, dito sa may Times Beach, or pwede rin doon sa may Coastal Road, sa may Roxas Extension, no? Roxas Boulevard. So doon daw ilipat yung night market. So malay natin, pwedeng dito, pwedeng doon, no? So at least man nandito ngayon, meron tayong nakuha before and after na hitsura ng Times Beach Coastal Road. So itong direction natin, we're facing sa may Tulip Drive. Actually itong tinatatayo natin, Tulip Drive na to dito, no? Pinakadulo. Tapos diretso ka nito, Tulip Drive, tapos tatago siya sa may pinakaunang intersection sa anahan ay ang Ecoland Drive, tapos pangalawang kalye na madadaanan ni Tulip Drive ay ang Himpo Boulevard. Tapos sa unahan naman ay dadaan siya ng sa may Huna, some part of Huna subdivision ba yun, yung may basta Tulip Drive. Tapos pinakadulo nitong Tulip Drive ay MacArthur Highway. And dito yung hitsura dito sa lugar. Ito na, may mga nagtitinda na dito, may mga stalls, may mga coffee shop or cafe, no? Mobile coffee. Tingnan natin ang mobile coffee natin, natuturo ko sa inyo. Yan sila, Cafe Caba, mobile cafe. Ito naman sila dito, mobile cafe din. So may mga dito, no, mga stalls. Hindi pa ito ganap na coastal market, night market. O, sa kabila meron na rin mga ambulant vendors, mga digulong. So at least man lang meron tayong meron tayong footage na bago pa siya ginawang night market. Kasi napakalawak nitong dito, space, napakalapat niyan. Perfect siya gawing night market. Pero may nagsabi din na mga viewers natin dito na hindi night market ang gagawin dito, kundi gawin siyang parang amusement park. Pwede rin, Enchanted Kingdom, Davao City branch. O kaya makita to ng Star City, bibilhin or aarkilahan itong area na to dito. At gawing yun na nga, mga rides, amusement park, Star City or taga Enchanted. Tama ba, Enchanted Kingdom? Wala, di ako kasi mahilig dyan kaya hindi ko masyadong familiar. Anyway, ito yun, Rotonda, roundabout. Junction 1 to dito, ang sa mga hindi nakakaalam, lalo sa mga hindi taga Davao, ang coastal road namin dito ay meron kaming 4 na junction. So ito Junction 1, bago playa, papunta dito sa may Times Beach, sa may Tulip Drive. Tapos pangalawang junction yung papuntang Roxas Boulevard segment. Pangatlong segment naman Roxas Boulevard papuntang Santa Ana Avenue, sa may Leon Garcia. Yun, hindi pala Santa Ana Avenue kundi sa may Magsaysay, yun sa may Leon Garcia. Diba merong roundabout dun sa area na yun. And panghuli ay yung panghuli ay papunta naman dun sa may Jerome Agdao. O ito yung tsura, ganda dito, presko yung hangin, napakasarap talaga tambayan. Actually marami akong mga dating katrabaho, mga kakilala ng mga Tagalog, mga taga Bulacan, taga Rizal, mga taga kabay nila na talagang bumibisita naman sila ng Davao City. Dito talaga sila din sinasuggest na dapat puntahan sa Davao dito para mamahinga, mag-relax, magpahangin sa Coastal Road. Coastal Road. Mga kamag-anakan, mga pinsan na matagal nang nakastay sa Manila, kapag dadayo sila ng Davao City, isa to sa nire-recommend ko sa lugar na pwede na magpahangin, kwentuhan, papalipas ang oras. So ganda dito, Coastal Road, Junction 1. So sa mga taga Davao naman na hindi masyadong makakalabas kasi busy sa trabaho, malayo, wala ng oras. So ano bang lugar dito sa Davao City na masasabi nating malayo sa syudad?
I mean malayo dito sa ano, Coastal Road. So yun yung mga taga Barangay Bunawan, Barangay Lasang, Barangay Tibungko, Barangay Panakan, mga taga Marilog, yun, mga taga Mandog, Kabantian, taga San Miguel, Acacia. Shout out to sa inyo dyan, oh. So yun po yung lugar kasi ninyo, napakalayo dito sa Coastal Road. Dadaan pa kayo ng nakatakot-takot na traffic bago makapunta dito sa area na to dito. Tsaka hindi pa to parte sa downtown ha, city proper. So parte na to ng ano, Talomo district na ba to dito? Tama no, Talomo na nga. Tama ba? Talomo ba ang ano, Ecoland or Poblacion district pa rin ba siya? Ito yung hitsura ng Coastal Road, oh, sa mga taga Davao na malalayo nga, mga taga Paquibato district. Oh, ito yung lugar ng Coastal Road natin ngayon dito. Maraming tao Sabado. What more kung ano no, lalo kung linggo dito mas maraming tao. Siyempre family day, pagkatapos magsimba diretso dito no, para magpahinga, pahangin, night out, kakape-kape, kakain at maghapunan, ganon no. Tapos right after ay tatambay sa coastal, I mean sa ano, seawall. Seawall ba tawag dyan, di ba? Wall, sea, dagat, tapos wall, seawall. Malakad tayo dito, puntahan natin yung pinaka seawall kung saan may mga nakaupo sa mga walls, sa mga barricade. Hindi rin barricade kasi barricade yung parang center, di ba? Puntahan natin ng ano, konti. Kasi yung hangin dito, lalo kung lalago pa tong ano, mga punong kahoy na to, diba? Lalong madadagdagan ang kalidad ng hangin. Pero syempre overtime, sabang sila ay palago ng palago, pakapal ng mga dahon, padami din ng padami ang mga sasakyan na dumadaan dito. So yun, ganun talaga no. Para habang dumadami yung tao, dumadami rin ang pollution, air pollution. Siyempre population means emission population means ano no, pollution. Kaya pala magkatunog no, population, pollution. Kasi di maiwasan no, kapag maraming tao, maraming gagamit ng plastic, di ba? So yung factory ng plastic, magdadagdag sila ng production kasi nga dahil sa mataas na demand. Ngayon yung sa ano pa lang, sa factory pa lang ng plastic, nagano yan, naglalabas yan ng ano, mga carbon dioxide or carbon monoxide. Tama pala, carbon monoxide pala. Kasi carbon dioxide ano yan, natural lang yan na galing sa mga decayed na mga animals, di ba? Pero yung carbon monoxide yun yung galing sa mga pinagsusunog ng mga plastic. So pollution. Siyempre yung gasolina, kaya nga pinagdidebatihan ngayon no, yung ano, yung dapat na bang tanggalin yung ano, fossil fuel. Tama ba, fossil fuel oh. Papalitan na siya ng ano bang ipapalit sa fossil fuel? Ethanol. Ethanol. Ito yung hitsura ng lugar. Kahit pa napakalakas ng ano, low pressure or bagyo, storm surge, hindi ito basta-bastang gigiba no ng malakas na storm surge kasi meron tayong wave breaker dito na napakaraming wave breaker. Tapos maliban sa wave breaker na napakadami ay napakakapal din ang ating seawall. So hindi niya to kayang tibagin. Ito lang ang buhay ng mga taga Davao dito, chill lang, relax lang. Diba no? Sana ako bilang isang Pilipino, hindi lang bilang isang Davaoenyo, kundi bilang isang Pilipino talaga, na napuntahan ko na halos lahat na ng parte ng Pilipinas. Talagang lagi kong wish na sana lahat ng lugar ay mayroong ganito. Mayroong seawall, mayroong boardwalk, mayroong coastal road, or mga ganitong lugar na pwedeng open space, public spaces para sa lahat.
applicable ano siya, kumbaga useful siya for all ages, for all walks of life. Mayaman, mahihirap man, pwede ditong magtambay, pwede ditong mag-chill. May kaya, bata, matanda, lahat no. Pwede sa mga aso, pusa. So sana lahat ng lugar may ganito no. Sana lang talaga. Kaya yan no. Kung kaya ng Davao City, kaya ng inyong mga lugar din na magkaroon. So Cebu City, meron ba ganito ang Cebu City? Parang wala yata no. Meron ba? Meron ba kayong ano? Meron pala SRP. Kaso ang SRP ano kasi ano? It's a private property. Tama ba ako? Pamamayari ng mga ano, Gokongwi, Ayala. Sino may-ari ng SRP? Di ba private 'yon? So SRP, pero maganda SRP no, harap ng ano, SMC side. Meron silang ano doon, seawall, sidewalk, pero private nga siya, hindi siya, although wala namang bayad kahit private property, wala namang ano, hindi naman pinagbabawal ang mamasyal doon or wala namang naniningil ano. So maganda sa Mandawi. Meron ba sa Mandawi? Parang wala no. Kasi napuntahan ko yung ano lang, yung Mandani Bay. Pero I doubt kung lahat ay pwedeng pumunta doon. Parang limited lang siguro yung pupunta doon ng mga tao. So para ma-limit yung or ma-minimize yung dagsa ng mga mamamasyal doon kapag matapos yung boardwalk ng Mandani Bay, siguro maglalagay sila ng ano, entrance fee, di ba? So pag mayroong entrance fee, hindi na lahat afford, di ba? I mean, ibig sabihin, yun na nga, hindi lahat ay pupunta. Kasi nga, yung may pera lang, yung makaka-afford lang na entrance fee, magkano ba? 100? For example na lang, dito sa Davao City, meron tayong dito to private property na pwedeng pasyalan. Yun na yung sa Ashuela Cove na Seaside Promenade. Wala siyang bayad. Oo, hindi ka hihingian ng kahit piso na amount no, na para makapasok ka lang sa loob ng kailang napakagandang ano, Seaside Promenade. Kundi ang kailangan ay bumili ka lang ng anything no, worth 500 pesos sa alinmang mga tindahan sa kailang commercial area. So ginagawa ko, siyempre yung grocery kasi ano yan eh, laging ginagawa natin yan no. Papasok mo tayo sa Seaside Promenade ng Ashuela Cove ng Ayala family or Ayala and Alcantara collaboration. So papasok man tayo doon o hindi, mayroon mang Seaside Promenade o wala, ang grocery natin constant talaga yan no? Laging andyan yan sa buhay natin, di mawawala, mag-grocery talaga tayo. So ginagawa ko, imbes na doon kami mag-grocery sa dati naming mga soaking tindahan, ano bang lugar na pinag-groceryhan natin? Great Wall, Philcris, kasi mga mura lang, di ba? NCCC and Gaisano Mall. So ang ginagawa namin, doon na kami mag-grocery sa Gaisano Center. Worth 500 pesos, minsan pang alapkas ba no? Tapos yan, makapasok tayo ng ano, ma-access na natin yung kailangan ano, napakagandang Seaside Promenade. So yun, sa SRP ng Cebu City, meron silang ganun din, napakagandang ano din, Baywalk no, El Corso, pwede rin no, walang bayad, pagkakalang ko walang bayad din eh. Yan nga lang, may kalayuan, hindi siya ganun ka-accessible, parang walang jeep doon na dumadaan, pero meron namang mga bus, may mga shuttle naman. Robinson to El Corso, Robinson papuntang anong tawag ito, yung casino, Philly Hotel, tsaka Nostar, yun, Nostar Casino and Hotel. So merong mga coaster bus na bumabiyahe, libre lang na, di ba? Walang bayad. So pwede kang bababa sa El Corso para magpahangin sa kanilang napakagandang Baywalk. So Mandani Bay, so parang gano'n din mangyayari no. Private property siya, so di ko alam kung pwede siyang ma-access ng mga tao. Lapu-Lapu City, ano bang mga pasyalan ng mga taga Lapu-Lapu City? Ano ba, meron ba? Mega World no, Mactan New Town. Kaso hindi naman siya Baywalk. May Baywalk ba doon? Parang wala naman no. Walang Baywalk sa Mactan New Town. Yun lang yung Lapu-Lapu Shrine. Hindi naman din ganoon ka okay ba ang Lapu-Lapu Shrine? Okay naman wala problema no, pero parang hindi yata masyadong develop yung lugar. Tama, parang hindi masyadong develop. Tapos merong siya, may mga mangroves sa unahan. Iba, hindi kagaya dito talaga no, hindi talaga kagaya sa iba talaga yung view ng El Corso. Iba talaga yung view nitong Coastal Road dito sa Davao, dito sa may Times Beach. At iba rin talaga ang sa view naman ng SMUA by the Bay. Diba? So yun na tinutukoy ko na parang standard ba? Di ba tinutukoy ko lang na view. Yung dagat talaga siya na gato. Pwede kang umupo, walang bayad.
free public space, open space siya para sa lahat. So ito yon. So far Davao City pa lang yata ang nakitang may ganito. Although sa Iloilo City meron naman sila ding mga gaya nito, no, maganda din. Ang problema lang ay hindi pala problema. Ang pinagkaiba nga lang ay ano siya, ilog, no. Pero maganda naman, no, kahit ilog siya. Pero wala, iba ang sa Iloilo City, Riverside, ano ba tawag doon? Esplanade. Iba rin ang sa Coastal Road, no? Iba rin. So ito sa Davao. So ano bang lugar sa Pilipinas na merong gaya nito? Na libre, ha? Ang Dolomite Beach, wala eh. Oo, libre ang Dolomite Beach, pero hindi naman 24/7 pwedeng tumambay doon. Dito kasi magdamagan eh. Pwede ka ito magdamagan. Walang problema. Basta wag ka lang mag-inom dito. Bawal ang alak, bawal ang yosi, bawal magkalat. Pero di maiwasan, may mga nagkakalat talaga ng mga bata talaga. Hindi na masyadong no, responsible. Anyway, ano pa ba? Ito yun, no? Napakalapad ng space mula dito hanggang dyan. Makikita mo talaga yung dyan, difference kapag malagyan na to ng anything dito. Pwedeng amusement park, mga pwede ring carnival, at pwede ring night market. Ano sa tingin nyo? Let me know in the comment box. Comment lang sa comment section. Ito yung lugar, ganda. Libre, walang bayad, oh. Pati si aso, oh. Komportable siya. Tawag na ito, magpagulong-gulong dyan sa lugar. Galing. So para siya sa lahat talaga, no? Hindi lang sa human race, maging sa mga din, mga hayop pa.